Po sa inyo lahat mga kapatid, bigyan natin uli sa ating mahal na Panginoon isa pang malakas na palakpak. Mga kapatid, alam natin itong araw na ito, araw ng Pentecostes, linggo ng Pentecostes. Pentecostes, ibig sabihin, isang salitang Griego, ika-50 araw. Ika-50 araw ng ano? Ika-50 araw mula sa muling pagkabuhay, Easter Sunday. Katulad na narinig po natin, unang pagbasa, sa araw ng Pentecostes, bumaba ang Espiritu ng Panginoon sa kaniyang mga alagad. Hindi lang po sa kanyang mga alagad, kasama rin ang ating mahal na ina sa kanila. At lahat sila habang nananalangin, bumaba ang Espiritu ng Panginoon. Tayo rin, tinanggap din tayo ang Espiritu ng Panginoon noong binyag natin. At tinanggap po tayo that the fullness of the Spirit, noon tayo'y kumbilan. Tingnan ninyo, sa atin pala ang Espiritu ng Panginoon. Pero mga kapatid, pansin natin minsan-minsan itong Espiritu ng Panginoon sa ating buhay parang nawala. That is why, katulad ng isang birthday, itong araw na ito, birthday ng ating simbahan. Simbahan sa buong mundo. Tayo mga kapatid, katulad na mag-celebrate natin pang birthday taon-taon. Ngayon, mag-celebrate din tayo ito upang remind sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Ito mga epekto ng Panginoon, minsan nawala nga. So bakit ba? That is why ngayon mga kapatid, dapat buksan natin ang ating puso, ating kaisipan, upang punong-puno tayo, puspos po tayo ang Espiritu ng Panginoon, Espiritu Santo, ang banal na Espiritu. Amen? Amen? Amen. Itong Espiritu ng Panginoon, tulungan sa inyo ang mga pupils ng Goha. Hindi lang sa inyo, sa atin lahat, upang tayo'y maging mas tapat at magaling na anak ng Panginoon Diyos at mga kapatid ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Amen? So paano ga? Ano nga ba itong mga epekto ng Espiritu Santo? Just dalawang simple nga bagay. Simple pero mahalaga. Una mga kapatid, itong Espiritu ay Espiritu ng pagkakaisa. Espiritu ng pagkakaisa. The Spirit of Unity. Narinig po natin dito sa unang pagbasa nyo. Sinabi ni San Lucas nandiyan sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 2, versikulo 1, sinabi, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nakatipon silang lahat sa isang lugar. Nakatipon silang lahat sa isang lugar. Hindi sila kaisan-saan. Tingnan ninyo, bakit isang lugar nakatipon? Dahil mga kapatid, tayo rin nakatipon dapat sa isang lugar. Dapat there must be that unity. Doon tayo mga kapatid mag-bonding. Itong bonding na ito, dahil binding tayong lahat. Dahil itong Espiritu na ito, sinabi ni San Pablo sa atin, pangalawa na pagbasa, sinabi ni San Pablo, ito mga Kristiyano sa Korinto, unang sulat niya, Kapitulo 2, versikulo 13, sinabi po niya, tayong lahat
ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Tingnan niyo mga kapatid, no? Kung watak-watak nga, kung saan-saan nga, hindi ito ang Espiritu Santo. Kapag tayo'y pagkakaisa, united tayo. Ito, epekto ng Espiritu Santo dahil siya ay Espiritu ng pagkakaisa. Amen? Amen? Pangalawang epekto ay mga kapatid, itong Espiritu ay Espiritu ng kapatawaran. Pagpapatawad. Sinabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, sinabi niya, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Espiritu ng kapatawaran. Minsan nangyari sa atin, dahil sa masama na espiritu sa ating buhay, minsan isip-isip po tayo ang mga alitan, ang mga away, noon nakaraan, nangyari, naalala pa, pati sa kapanahunan ni Noe pa, dibdibin po tayo. Tuloy pa rin mahirap magpatawad. Tingnan niyo, ano sinabi ng Panginoon Yesus dito sa Ebanghelyo? Kung hindi tayo magpatawad, tuloy pa rin tayo masaktan sa ating sarili. Sinabi niya, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Sabihin ng Panginoon, kawawa ka. Di ba, no? Mga kawawita tayong lahat. Bakit mga kapatid? Sinabi ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Gusto niya tayo mga kapatid maging masaya. Gusto niya talagang puno-puno itong kapayapaan sa ating buhay, ating puso. Ayaw niya itong awayan. Ayaw niya ang conflict. Ayaw niya mga quarrel. Gusto niya tayo maging masaya at mapayapa. Amen? Amen? Amen. So mga kapatid, ito Espiritu ng Panginoon. Espiritu ng pagkakaisa. Espiritu ng kapatawaran. Ito nangyari ito kapag tayo mga kapatid, mag-communicate tayo. At the same time mga kapatid, makinig din tayo. Minsan nangyari sa atin, hindi tayo makinig. Hindi rin tayo magsasalita. Kung hindi tayo magsasalita, paano sila makinig? Paano nila makinig kung hindi tayo magsasalita? Ito sabihin ng Panginoon upang sa atin na ang kanyang Espiritu, Espiritu ng pagkakaisa, Espiritu ng kapatawaran. Amen? Amen? Tinanggap ko isang text galing sa isang kaparian. Ang doon sa text na ito, English po, sinabi niya, if a man listens to you for 5 minutes, he is your son. If a man listens to you for 15 minutes, he is your brother. If a man listens to you for 30 minutes, he is your dad. If a man never listens to you, ano ba siya? Asawa mo? Sinabi niya, if a man never listens to you, bingi siya.
Tiyan niyo, no? Ngayon, sabihin ng Panginoon, ito ang gusto ko. Sana makinig kayo ang tinig ng banal na Espiritu. Amen? Amen? Palapakan natin si Jesus, ang ating mahal na Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. tumayo po tayo lahat. Sumasambalataya ako